Nag-react na mga kababayan yung pamunuan ng Philippine National Police sa pinapakalat ni Pulong Duterte tapos si Kitty Duterte na may mga pinadala daw na PNP CIDG mula sa Luzon para i-raid yung kanilang bahay. Nagkakagulo na doon mga kababayan sa Davao City, sa bahay ni Digong. Ngayon, mabutit nag-react agad yung ating Philippine National Police. Sabi ko sa inyo, gumagawa sila ng senaryo para magkagulo dito sa Pilipinas, mag-people power. Napakalinaw mga kababayan itong desperate move para iligtas nila si Sara, si Bato at saka si Bongo na una nang lumabas yung balita mula mismo sa bibig ni Sara na nasa listahan na daw sila ng susunod na bibit-bitin ng Interpol at dadalhin doon sa The Hague kasi parte sila sa mga akusado sa crimes against humanity. Ngayon, nag-react na po yung Palasyo Malacanang kahapon. Wala man na niya kaming information na ganyan. At kung mayroon man, mga kababayan, alangan na ipaalam sa kanila. O ngayon, kahapon pa at kagabi, sige palabas nila ng information na i-raid daw yung bahay ng mga Duterte sa Davao. Yan po yung post ni Kitty Duterte. 10 hours ago, Kitty Duterte official statement ni Congressman Paulo Duterte kaugnay sa gagawing pagsalakay sa kanilang bahay sa Davao City. Sa introduction pa lang po ng kwento, may mali na. Bakit i-announce po ang pagsalakay para makapaganda sila? At anong rason? Bakit sasalakayin yung bahay? Diba? Hindi pa man po lumalabas yung warrant of arrest. At bakit kay Digong na si Digong or si Pulong, hindi man yun na pangalanan po si Sara Duterte, si Bongo, si Bato at yung mga PNP officials, dating officials ng PNP, si Abayalde, si Karamat, si Danao, yun ang mga na pangalanan. So, anong rason na i-raid yung bahay ni Pulong? At kung magre-raid yung PNP halimbawa, may relasyon sa kung anong bagay, bakit i-announce? Di ba napakalinaw na panggagatong lang ito para magkagulo mga kababayan sa Davao at gatungan ng gulo sa buong Pilipinas? Ganon mga kababayan. Official statement daw ito ni Paulo Duterte kay Kitty Duterte itong page. In-screenshot natin. We strongly condemn the recent actions of the PNP, CIDG that have clearly crossed the line into harassment against my family. It is disheartening to see that those who are sworn to uphold the law are being blinded not by justice but by money. The real criminals in our country are being ignored, while some in the higher ranks have seemingly sold their integrity. Malinaw na propaganda po. Sa pagkasulat ng statement, malinaw na propaganda, panggagatong ng gulo, para magkagulo yung kanilang mga supporters at magpuntahan sa kanilang bahay. Let me be clear. We are documenting everything and listing down the names of those involved. When the time comes, you will answer not to us, but to the very forces of justice you have turned your back on. You won't be facing people with money, but people who are ready to stand their ground. Diba, malinaw na panggatong po sa kanilang mga supporters para lumusob doon sa kanilang bahay at magsimulang magtipon-tipon, mag-people power. Yan yung mga supporters pa naman nila, madaling mauto. Ano ba pa? Sabi dito, as of today, we have monitored the arrival of 30 CIDG operatives and 90 SAF personnel from Luzon. And to those among you from SAF who blindly follow these operations, know this, we already know where you are heading and many are waiting. Marami na daw na naghihintay para salubungin sila. Kaya nagtitipon-tipon na po doon sa Davao, mga kababayan. Ito yung post ng kanilang supporter Ruben Bagaipo Diaz. Sabi dyan, calling Davaoeños, I need help guys. If anyone can sing and go to Tatay Digong's house, please those
who want to volunteer in Go Here. Yan o. Nagkakagulo na rito mga kababayan. Yan. Nagtipon-tipon na sila. Isa po ang may-ari sa sasakyan na LA Del 9494. O yan sila mga kababayan o. Dumarami na yung tao. Ay, nakakita ko mi sa live ni Pio. So, nag-ato mi diri aptik. So, daghan nagtao diri ah. Tanay mga tao diri ah. Ako ba no kasi nangabot ko daghan nangabot. Tingin ko, mga supporters nila ito sa kampanya sa eleksyon. Nagtitipon-tipon, mga kababayan. Yan o. Ginagatungan nila po. Ang uban ng lingkod na lang dira sa TV. Wala mang ginagawa po. Basta't nagtipon-tipon lang. Wala mang meeting. Live unya guys. Ah. Kay basi mag-run out daw diri. Intensyon nila na mag-people power doon para harangin yung pagdating daw ng mga PNP CIDG from Luzon para lusubin yung bahay ni Digong. Ayan po. Yan ang mga pictures. Yan o. 16 hours ago, Paulo Duterte supporters breaking. Kitty Duterte nanawagan ng tulong sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya na pumunta sa kanilang bahay sa Davao upang harangin ang mga umano'y gagawing pagsalakay at trade ngayong kagabi po. Kaya hindi na nakatiis mga kababayan yung pamunuan ng ating Philippine National Police. Nagpaabot na po ng reaksyon. Ayan o. Report ng PTB4 just in 34 minutes ago. Sabi diyan, aligasyon ni Representative Paulo Duterte na umano'y panggigipit ng PNP CIDG sa kanyang pamilya sa Davao City, fake news ayon sa PNP. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo, kinumpirma mismo ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre na wala silang operasyon sa Davao at hindi nila alam kung saan hinugot ng kongresista ang impormasyon. Kita ninyo, gumagawa sila ng senaryo. Anya Mr. Maravillas, baka kasi lumabas na yung warrant of arrest laban kay Sara Duterte, kay Bato, at saka kay Senator Bongo. Nagsabi na po yung Palasyo Malacanang. Dinideny nila na lumabas na yung warrant of arrest mula sa ICC. Yung sinasabi po ni Sara Duterte at saka ni Amy Marcos, nasabi nga natin mga kababayan, malamang purposely talagang nagpapalabas sila ng ganitong mga kwento para kunin ang sympathy, magpa-victim ba, gatungan ang damdamin ng ating mga mamamayan para mag-people power. Malamang hindi po magtatagumpay ang kanilang mga masamang hangarin kasi immediately po nababasag yung kanilang mga kasinungalingan. Sabi ng Palasyo, as of this time wala man kaming information na ganyan. Na lumabas na ang warrant of arrest laban kay Sara Duterte, kay Bato at kay Bongo. Kung gusto nila, itanong nila sa sabi ni Jose Castro, mabuti niyang makipag-coordinate sila sa mismong ICC. Itanong nila, bakit naman yun sasabihin ng ICC na secret nga po? Secret. Tulad mga kababayan ng nangyari nung i-aresto si Digong.
Kasi yung warrant, pagsiserve po ng warrant, hindi man yan talaga ina-announce. Saan ka nakakitang may i-arrest na suspect, tapos i-announce kung anong oras siya pupuntahan, di nakatakas na yan. In like manner dito sa issue ng sabi i-raid yung bahay ni Digong. Unang-una, ano yung rason? Pangalawa, kaduda-duda mismo yung statement po na propaganda talaga. May official statement na ng condemnation, no? We strongly condemn the recent actions of the PNP CIDG that have already crossed the line into harassment against my family. Tang sabi, may gagawin dang pagsalakay sa kanilang bahay sa Davao City. You see, mga kababayan, this is a sign of paranoia. Mga kababayan, paranoid na yung pamilya Duterte. Yes, sabi ng mga nag-react. Disparate times leads to disparate unthought mobs. Parang dagdag oras lang yan sa trabaho. Mga mahilig talaga gumawa ng fake news, grabe ng propaganda para magsimpatya ang tao. Galawang Duterte, paawa, hinaharas ko no para makakuha ng simpatya sa tao. Maisog turns into Vance clowns. Ito supporter nila. Parang noon lang yan kay PRRD. Wala daw warrant. Wala na kayo kredibilidad PNP. Wala pa man talaga. Wala pang hawak. At saka kung hawak na, bakit i-announce? Tama po? Saan ka nakakita na may warrant of arrest na isi-serve tapos i-announce? Kaya malinaw po na itong mga pinapalabas nila na statement ay para makakuha ng informasyon mismo mula sa gobyerno kung ano yung plano. Ba't sasabihin sa inyo yung kung anong plano? Di ba? Sabi ni Bong Nora, factory ng fake news itong pamilya nila. Sabi ni Rigor Kagitla, baka sinabihan ni one-man fake news factory makers na gumawa ng kwento kasi nawawala na siya sa isyo. Malapit ng maeleksyon. Sabi ni Emmanuel Sanchez, nabuang nabay o nagbinuang kabay. Hallucinations na yan in English. Baka kailangang magpatingin na sa espesyalista. Sabi ng isa nilang kakampi, si Maria El Masosan, pinapasinungalingan ng admin pero ginagawa naman ang kasamaan patalikod. Naningilabutan ako sa maraming so-called pastor na naniniwala sa rapture pero naninira at nanglalait ng kapwa. Patama sa atin. Wala pong panlalait at paninira sa kanila. Baliktad yata yung ginagawa ninyo. Ang sinasabi ninyo, sila yung may gawa na panlalait. Malinaw, sila yung palamura, sila yung nagbintang, sila yung nagbanta. Sila yung nagtawag sa ating Pangulong bangag, may adik tayong presidente. Sila baga ang siging panira at sila yung gumawa ng sarili nilang kasiraan at mga kaso. Kasi kung hindi sila gumawa ng pagbabanta, paglustay ng pera ng bayan, di wala sanang impeachment. Complaints na final kay Sara Duterte. Walang inciting to sedition na final yung NBI. At kay Digong, kung hindi nangyari yung kanyang policing kill, AJK, na mula mismo sa kanyang mga bibig, wala sana siyang kasong crimes against humanity. So lahat ng problema, lahat ng trouble na kanyang kinasadlakan, siya man lang po ang may gawa, sila ang may gawa. Kung ito'y kasiraan, sila yung gumawa ng kanilang kasiraan. Naintindihan po ninyo? Sabi ni Mylene Peren, grabing gulo talaga ng Duterte. Ito yung latest kay Sara, Ayan 1 minute ago, Duterte supporters joined Labor Day Assembly at Liwasang Bonifacio in Manila organized by Hakbang ng Maisog. They marched from Moraita to Davao. Sinakyan mga kababayan yung Labor Day para ma-justify yung pagsagawa ng mass action. Yan Malamang konektado ito doon sa pinapalitaw na kwento ni Pulong Duterte at saka ni Kitty na i-raid daw yung bahay nila para gatungan yung mga tao tapos may mass movement na sa Liwasang Bonifacio. Wag pa uuto paguguyo po mga kababayan para hindi madamay sa inciting to sedition na final ng gobyerno
ng NBI laban kay Sara. Baka madamay kayo. Huwag na kayong makiusyoso dyan. Makadagdag pa kayo sa crowd. Tama? Tapos i-claim na lahat sila participant sa, sa Maisog Rally. O ngayon, mga kababayan, 11 days na lang po, eleksyon na. Kaya sabi ko sa inyo, number 1 po natin sa Senado. Solid tayo. Benhur Abalos. Ayan po mga kababayan, si number 1 sa Senado, Benhur Abalos. Solid na iboboto ko sa Benhur. Dahil solid maglilis ng gulo. Higit 57,000 drug operations, lagpas 74,000 ang persons arrested, and one of the highest ever na huling illegal drugs worth 33.8 billion pesos for the first 2 years ng pagiging DILG Secretary ang nagawa niya. Yan ang solid leadership. Solid po makatrabaho sa Senado para sa solid na kinabukasan lahat ng Pilipino. Para sa inyo, solid! Abalos, numero 1 sa balota, solid sa Senado. O ngayon, idagdag ko na rin po ito mga kababayan na balita kasi yung ating Pangulo nagpalabas ng statement tungkol sa suspension laban kay Cebu Governor Gwen Garcia ng Ombudsman. Ito po yung official statement ng ating Pangulo. Sabi dyan, I have been made aware of the preventive suspension issued against Governor Gwendolyn Garcia of Cebu. Let me be clear. In a time like this, so close to the election, it is vital that we uphold the rule of law and observe due process. Any action that affects the mandate of a duly elected official must go through the proper channels and in accordance with the Constitution and the Omnibus Election Code. Governor Garcia has served Cebu with strength and consistency until all legal questions surrounding this suspension are resolved. She deserves to be treated fairly and with the respect owed to her office. Let us not allow politics to get in the way of public service. We must always be guided by the law, by prudence, and by what is best for the Filipino people, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Pero hindi man apektado si Gwen Garcia. Nandun nga po, busy po sa launching ng 20 pesos per kilong bigas. Dinumog po yung 20 pesos per kilong bigas. Lalo nitong manggagalit si Sara. O ito po, sinaing na mga kababayan at tinikman ni DA Secretary Chu Laurel, ni Governor Gwen at iba pang mga opisyal. O napakaputi po, pagkaing tao po, hindi man pagkaing hayop. Pagkaing baboy daw, sabi ni Sara. Ayan. Maputi yung bigas. Yung katumbas ng 33 pesos per kilo. Ayan o. O diba, sarap na sarap sila. Pati si Tourism Secretary Frasco, tumikim din. Nagkamaya na po sila. O diba, masarap. Nakisali na rin po yung publiko. Nakikain na po ng 20 pesos per kilong bigas. Sarap na sarap po sila. O, di ba? O, ito, may interview. Premium quality. Premium quality yung bigas. So kini si Gian ko ni siya, member ni siya sa local media. Ato yung gipasulay ang media pagka tilaw sa rice kay aron mapamatud-an yun. Oh na si Earl. Si Earl sa Sunstar. Hi Earl, how's the rice? Paano na yun? Makatupong dyan sa lasa sa... Ayaw nila magtagalog kasi. Okay. Di maintindihan masyado. So premium jud siya. Premium jud. Premium rice ang quality. Ari si Kuan. Ari ni
Taga Sunstar po, taga Sunstar. Oh, pinatikman sa media. So, how's the rice? Normal, like wala siya ilang sa una. NFA ba? Wala din lang kain. Dili NFA? Di ba? Hindi NFA yung ano, Ay, taga yung Mayor quality. Jojo. Si Mayor Jojo. Mayor Jojo, kung saan sa nagikan niya rice? Ka rice cooker? Sa rice cooker. Nagpahinti na. Kanya. Kani, gikan sa takla. So how's the rice? Omot? Oh, NFA ba? NFA? Oh, okay. Premium rice, Diba? ang quality. Tadiri, tanaw na ito kisay mga kauban ni ko. Wala na. O, ito yung ceremonial launching ng 20 pesos na bigas, oh. 20 bigas is here sa Capitol Grounds ito ng Cebu. Di ba? Yan po. Oh. 20 pesos na bigas. Napakasarap, mga kababayan. Again, we would like to stress the point that this is premium quality NFA rice. Premium quality. NFA rice, premium quality. Paninira man lang po. Grabe, hindi pa nga mga kababayan sinisimulan yung programa. Siniraan agad ni Sara Duterte. O kaya ito, pinatikman sa publiko, sa media. Premium quality po. Napakagandang quality ng bigas po. Actual nga paglungag sa kining bugasa, actual yun nga paglungag dito. Ano? Yan, 20 pesos na bigas, meron na. A promise fulfilled. Dinumog po ng napakaraming mga tao. Launching. Tabuelan. Oni na niya, 20 pesos na bugas. Konsumasyon. Ano na kayo, mga DDS? O di ba kaya kayo, mga DDS, na mga walang iya? Ato sa nga acknowledge ang Bantayan. They are now selling this rice at 20 pesos per kilo. Ano kayo ngayon? Yan si Benhur Abalos, mga kababayan, yung ating ibobotong number 1 na senador, magiging katuwang ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po sa pagsiguro ng food security sa ating bansa. Huwag nating kalilimutan po si Benhur Abalos, number 1 sa baluta. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, iimpact lamang nila buffering in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas. Walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka. Masaya yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rice tariffication.